Marantan, and 12 other policemen were ordered dismissed from service. Dismiss. Ulitin ko. Para sa mga bungal, ay mga bingi. Dismiss from service in April 2014. Dismiss. Yan si Marantan. Ito, GMA nagsabi niya na. In connection with the alleged Atimonan rob out in January 2013, he was ordered reinstated in 2017 after the affiliated Board of National Police, NAPOLCOM. Marantan and the 12 other police officers were found, guilty of serious irregularity in the performance of duty according to March 5, 2014 decision signed by then PNP Chief Director General Purisima. Halinaw. Hindi ito inimbento, hindi ito fake news. Siya po at kasamahan niyang 12 pulis were found guilty. Ang decision na yan ay noong March 5, 2014. Di ba? Sabi dito, 12 people including environmentalist June Lontok were killed in what the respondents claim was a legitimate shootout against criminal elements, but was later ruled by NBI as a rob out. So, merong nangyaring checkpoint, tapos sabi na lehitimo daw na barilan na naganap. Dahil pumalag, ganyan-ganyan. Pero ang sabi ng NBI, it was a rob out. Binura. Marantan was wounded in the incident. In 2023, Marantan as head of the PNP's CIDG. Grabe, naging head pa. And the National Capital Region was instrumental in the enforcement of search warrant on the home and land property of fugitive. Siya pa pala ang pinuno. Pag-inspect ng bahay ni Tebes, the alleged mastermind. Double whammy yun. Bakit kanyo? Double whammy yun. Bakit kanyo? Kasi, naging guilty na nga siya diyan sa kaso niya. Diyan sa March yan 2014. March 5, 2014. Guilty po ito Hindi po ito iniimbestigahan pa. Guilty po according to the news ng GMA. Guilty po ang sabi ng PNP at ang sinabi rin ng NBI, it was a rob out. Tapos, siya pa ang namuno noon sa palpak na search sa bahay ni Congressman Tebes na kung saan napawalang sala yung nakuhang di umanong mga baril daw. Palpak na nga, yan pa nilagay, dati pa nga natanggal, ibig sabihin, hindi malinis ang record nito. And this is not just a haka-haka ni Gadon, hindi ho ito. Hindi ho ito, ito po ay talagang may record. Tapos, sasabihin ninyo na ilagay siya sa Davao? Oh my golly, what the fuck? Diba? Naku, maniwala ko kayo sa akin. Delicate so yan. Paano pag may checkpoint dyan sa Davao? Walang security si Baste. Mga tao na lang niya siguro, mga tauhan niya sa opisina o mga personal na mga hinire niya. Pero syempre, hindi mga pulis yan kasi tinanggalan siya ng security. What a coincidence. Tell me now, it's this normal? Gago!
Hindi. Yung spokesperson ng yung kapatid ko dyan, yung may pareho kami nunal, ha? Normal po ba na maglagay ng ganitong klaseng, normal po ba na tinanggalan si Mayor Baste na anak ng dating presidente? Ni kahit si Pangulong Duterte tinanggalan ng PSPG na nakatira sa Davao silang pareho. Tapos, ang inilagay nyo may atraso, may record pagdating sa checkpoint. Alam mo, ako suwestiyon ko sa iyo, Mayor Baste. Dapat every checkpoint, meron na kagad na nagbibideo. Live. Hindi po, wag nyo hong i-record kasi kung i-record, pag may mangyari sa inyo, pwedeng kunin yung cellphone. Iba ho yun naka-live na. Pag may checkpoint, i-live nyo po. Boss Dada, pakisabi kay Mayor Baste. Dapat pag may checkpoint, naka-live siya. Para talagang malamang kagad ng taong bayan kung merong gawin sa kanya. CCTV, mahirap din yung CCTV. Hindi naman naka-stream yan eh. Paano kung may nangyari tapos dinukot yung CCTV? Alam mo naman ngayon, dinaig pa ang martial law ngayon eh. Hindi, martial law na po talaga ngayon, sa totoo lang. Tahimik lang, di ba? Tahimik lang. Pero wala eh, wala talaga eh. Nagagaguhan na po tayo eh.